Sa ating pag-aaralan po nitong hapon mga kapatid, we are entering the book of Matthew chapter 24. Ang aklat po ng Mateo chapter 24 ay tinatawag po ng karamihan the Olivet Discourse or the Discourse on the Last Things or yung katuruan na ipinangaral ng ating Panginoon Jesus nung siya po ay nasa bundok ng Olibo. Matthew chapter 24 ay masasabi po natin isang mahabang katuruan patungkol po sa mga mangyayari in the last days. And this stretches all the way through to chapter 25. Kaya ang Mateo 24 at ang Mateo 25 ay isang sermon o isang mahabang katuruan patungkol po sa mga huling bagay o sa mga huling araw. And it is fascinating that kapag pinag-aralan po ang Matthew chapter 24, from chapter 24 hanggang chapter 25, this is the longest response or yung pinakahabang sagot na ibinigay po ng ating Panginoon Hesukristo dahil po sa dalawang katanungan na ibinigay ng kanyang mga alagad. So ulitin ko ho, when you read Matthew 24 and 25, this is the longest answer that our Lord Jesus has given, recorded in the Gospels, dahil po sa dalawang katanungan ng kanyang mga alagad. At ano po yung dalawang katanungan na itinanong ng kanyang mga alagad? Well, balikan po natin ang talatang 2. Sabi po dito in verse 2, sinabi ni Jesus, tignan ninyo ang lahat ng iyan. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, magigiba ang lahat ng iyan at walang maiiwang magkapatong na bato. Habang nakaupo si Jesus sa isang lugar sa bundok ng mga olibo, dumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi ninyo. That's the first question. And number 2, at ano po ang mga palatandaan na muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo? Dahil po sa dalawang katanungan ng ating mga kapatid, which are the apostles, Jesus gives them the longest answer ever recorded in the Gospels, coming from chapter 24 all the way through to chapter 25. So whenever we read ang Mateo 24 at 25, you must read this in light of Jesus answering the questions, kailan magigiba ang templo? At ano po yung magiging mga sinyales na kayo'y babalik and the age is going to end? Now, what took place in Matthew 24 might be your question. Bakit ito po yung naging eksena? Bakit biglang nagtanong yung mga alagad, when will the end come? When will Christ come? How do we know that Christ is coming soon? How come? How come? How come? And what will be? What will be? What will be? Ay tanong po ng mga alagad. Well, this question was birthed because of their fascination dun po sa templo na ginawa po ni Herod. Now, we can understand, according to the Old Testament, that ang templo po ni Solomon ay itinayo sa panahon po ni Solomon, giniba noong panahon po ni Jeremias and Lamentations, and later on, itinayo po muli in the intertestamental period ni Haring Herod. At ang templo pong ito, mga kapatid, ay masasabi po natin isa sa mga pinakamagandang projects ni Haring Herod to which namangha ang mga Hudyo at namangha din po ang mga alagad. At nung tinitignan po nila ang templo na itinayo or nirebuild ni Haring Herod, ang sabi po ng Biblia, they were so fascinated sa kagandahan po ng templo that Jesus told them, one day, magigiba ang templong ito. Now, when the disciples asked the question, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi ninyo, they were referring to the destruction of the temple. Panginoon, itong magandang templong ito na ginawa ni Herod that has beautiful marble, that has a beautiful structure, that has beautiful walls, sasabihin niyo po sa amin at magigiba ho ito? Kailan ho ito magigiba? When will this take place? And we come to see in history
that in the year 70 AD, nung pinasukan at nilusob ni General Titus under the command of the Roman Emperor Nero, winasak po ng mga Romano ang templo. So dahil po sa pagwasak po ng mga Romano sa templo, natupad yung sinabi ng ating Panginoon. Pero bukod pa ho dito, ang tanong din po ng mga alagad, ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito? Now many people say that Jesus Christ is coming soon because dumating na yung tinatawag na COVID vaccinations. Therefore, darating na po ang ating Panginoon. May mga iba naman, Jesus Christ is coming soon dahil palala ng palala ang ating mundo. Or, nagbigay na po sila ng mga batas na hindi na pwede ipangaral ang Ebanghelyo. And therefore, Jesus Christ is coming soon. Pero if you notice, yung ilang mga halimbawa na binigay po ng ating Panginoon in this text, we will see that mula po ng wasakin ng Panginoon through the Romans, the temple in Jerusalem, hindi po yun yung katapusan, and therefore hindi rin po yun yung sinyales that Jesus is coming on that day, kundi these are the beginning signs that Jesus will be coming. At ano ho yun? Well, sabi po dito sa talatang 5, marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. So what is the first sign that we know that Jesus Christ is coming soon? The age of deception. Darating po ang panahon na marami po ang maililigaw dahil po sa maling aral. Dahil may mga lumitaw na huwad na propeta na nagsisilbing Kristo na hindi naman talaga Kristo. Maraming ganyan. Sa panahon po nila Jesus, there were people who were claiming na sila po ang Kristo. Sa panahon po ng mga apostol in the book of Acts, marami ang nagsasabi, I am the Christ. At sa ating panahon, in recent times, kagaya po ng founder of Iglesia ni Cristo, siya po daw ang huling sugo ng Diyos. Meron naman na nagsasabi, sila po daw ang Kristo, kagaya po ni Apollo Kiboloy. So from that point on, hanggang sa ating kasalukuyan, marami na po talaga nagsasabi, ako ang Kristo. We are in the times na malapit na po bumalik ang ating Panginoon. Bukod pa ho dito in verse 6, makakarinig kayo ng mga digmaan na malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Nangyari ho ito sa panahon po ng mga Romano. Nagkaroon po ng digmaan at dibisyon sa loob ng Roman Empire. And from the Roman Empire and onwards to our present day, nagkaroon din po ng mga digmaan. Kagaya po ng Russia and Ukraine, Israel and other countries that is surrounding them. So mula po sa panahon po na yun hanggang sa ating period and present time, nangyayari yung sinasabi ng ating Panginoon na nagbibigay po ng pruweba that we are closer to the return of Christ than we think. Thirdly, sinabi po dito sa talatang 8 o sa talatang 7, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian at magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. In history, nagkaroon po na matinding lindol sa panahon po at sa lugar ng Laodicea. And in Laodicea, when they had an earthquake, from that point on till our present day, there are earthquakes and famines all over the world. Kaya nga, statistically, may mga tinatawag na first and second world and third world countries. Dahil may mga tinatawag na taggutom, famine and poverty. We see that in our present day. So ito po ay nagpapahiwatig, Christ is coming soon. Pero notice what it says in verse 8. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. So hindi pa ho ito yung katapusan. This is the beginning of the Great Tribulation. This is the beginning ng matinding kapigatian. At ano pa ho yung mga susunod na kapigatian na darating? Verse 9.
Sa panahong iyon, kamumuyan kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin. Well, ilan po sa mga alagad ay pinatay in the Bible? Well, James the son of Zebedee, siya ang kauna-unahang apostol na pinatay in the book of Acts. The Apostle Peter, ayon po sa tradisyon, pinatay po siya through means of crucifixion but upside down. Thomas, according to tradition, pinatay sa pamagitan po ng pagsibak po sa kanya in India. Dahil hindi po siya mapatay when he was thrown in the furnace. So ang ginawa po sa kanya, dahil hindi ka nasusunog, sasaksakin ka namin hanggang ikay mamatay. May mga iba naman, kagaya ni Mateo, kagaya po ng mga ibang lingkod po ng Diyos, kinalatkad po sila on a chariot, at dahil hindi pa ho sila namatay, kinulong, and then the next day, kinalatkad po ulit on a chariot hanggang mamatay po sila. Meron naman po na binato hanggang sila po imamatay. There are many apostles who died. Pero hindi po natapos yan, mga kapatid, hanggang sa atin kasalukuyan, marami din po mga Kristiyano na pinapatay. And that is because of the fact, the last days is not just one period of time. The last days is when the temple in Jerusalem was destroyed, hanggang sa ating panahon, hanggat hindi pa bumabalik ang Panginoon, na sa ilalim po tayo na kategorya, ang mga huling araw. Pero hindi pa natapos diyan. Sabi pa ho ng ating Panginoon, marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Di ba nangyayari po yan sa ating panahon? Yung mga taong nakasama po natin noon, yung mga taong nakilala po ninyo na nag-aanyong Kristiyano ay hindi na ho nagpapatuloy. Bakit po? Para maipakita ni Kristo that His words are in fact true. There are people that you have known and have been with in the ministry for 10 years, 20 years, pero all of a sudden, bakit nawala po sila? Nabalitaan nyo na lang, ang iba ay may kinakasama ng ibang babae na hindi naman nila asawa. Ang iba naman, nahulog po sa sugal, nahulog sa bisyo, tumalikod sa pananampalataya. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito? Because Jesus said, these will be the signs that my return is near. Furthermore, when you get to verse 11 or verse 10, kapopootan at ipapahuli nila ang kapwa nila mananampalataya. That means there's going to be betrayal and treachery in the last days. Yung mga inaakala mong mahal mo sa buhay, yung mga inaakala po natin kapatid sa pananampalataya, sila pa ang uusig, sila pa ang magtatraidor. Nangyari po yan sa panahon po ni Kristo, nangyari po yan in the church fathers, nangyari din po yan in our present day. There will be betrayal. Sabi po ng isang pastor, nung dumating po yung lockdown several years ago, sabi niya, he had made a private message to the church members only. At sinabi niya, dahil pinagbabawalan tayo makipagtipon, this will be the place that we will secretly gather for the glory of Christ. Walang ibang nakakaalam kundi ang mga members of the church. Pero nagtataka sila that when they went to that secret meeting place, nandun agad po yung mga otoridad. Nandun yung mga police. Pero nagtataka sila, how did they know? And they have come to later find out that meron member in that church that betrayed the body of Christ. Bakit nangyayari ho yun? Pinapangaral naman ang katotohanan. Sinisikap naman po nila mamuhay sa kabanalan, pero bakit tumarating ang pagtatraidor sa loob ng iglesia? Dahil sinabi po ng Panginoon, kailangan mangyari ito. Kung sa ating Panginoon Hesukristo, siya ay tinraidor ni Judas Iscariote, hindi malayo na mangyari din po yun sa isang iglesia na sumisikap na mamuhay sa kabanalan. And lastly, binanggit po dito sa talatang 12, lalaganap ang kasamaan, at dahil dito manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Notice,
Sa lahat ng mga negatibo na binanggit po ng ating Panginoon, there will be wars and rumors of wars. There will be false prophets, false Christs that will manifest. There will be betrayal and treachery. There will be earthquakes and famines and poverty. And yet He saves the last part, the last negative in this section. And what does He say? What is the worst of them all? It's not the earthquakes. It's not the false Christ that will manifest. It's not the poverty that will flood the whole earth or regions of the earth. Pero sinabi po niya bilang last thing that men will see, manlalamig ang pagmamahal ng mga mananampalataya. Ito po ang tinatawag ng mga ilan in the theological term as apostasy. Ang salitang apostasy is another way of saying defecting from the Christian faith. Apostasy means to separate oneself from the truth. To divorce your relationship with the gospel. Sa panangaral po ng isang 17th century English Puritan by the name of John Owen, sinabi po niya that apostasy is to depart oneself from the truth of Christ. At ang salitang apostasy ay nagmula po sa salitang Griego, apostasia, which means to rebel against the truth, to defect from Jesus, to separate and to leave and to abandon what is precious. Yun po ang ibig sabihin ng apostasy. And dito, sinabi po ng ating Panginoon, ang isa sa magiging senyalis na ako'y malapit ng bumalik, ang pag-ibig ng marami ay unting-unting mawawala. Now, yung salitang, the love of many will grow cold. The word that lies underneath those words can be explained in this way in a literal manner. Hinalintulad po ito sa isang apoy that was extinguished. Hinalintulad po ito sa isang bagay na unting-unting nawawala. Nawawala yung zeal, nawawala yung interest, nawawala po yung apoy, yung passion. Yun ang literal na kahulugan po na ito. Isang apoy that has been extinguished at unting-unti nawawala yung init. Notice how it says it's growing cold. Now, syntactically, notice the words multiply and growing. Ano po ang lalaganap? Kasamaan. At ano po yung mababawasan? Pagmamahal sa Diyos. Now, the question might be, ayon po sa konteksto ng Mateo 24, ano ho ang maaari naging dahilan kung bakit po ang pag-ibig ng mga naturingang Kristiyano ay biglang dumamig? Well, bahagi na po dito yung mga persecutions. Dahil po sa persecution, ayaw na po nila magpatuloy. So napatunayan that ang kanilang pananampalataya was artificial. It was superficial. Secondly, the teachings of false prophets. Kapag ang maling doktrina ay kinain at nilagay sa puso, magdudulot din po ito ng growing cold in love for Christ. Pero bukod pa ho sa mga nabanggit po dito contextually, ano po ang nagiging rason kung bakit po ang tao ay nanlalamig sa kanyang pagmamahal sa Panginoon? And the answer, number one, is negligence. Negligence. Napabayaan niya ang kanyang relasyon kay Jesus. At ano ho ang ibig sabihin po nun? Kagaya po ng atin na pag-aralan kagabi, kapag ang isang halaman ay hindi inalagaan, hindi binigyan ng tubig, hindi binigyan ng araw, o anumang klaseng liwanag, pero nagtanim ka lang ng buto, nagtanim ka lang ng anumang binhi, nilagay mo in the soil, pero hindi mo diniligan, hindi mo nilagay sa araw, hindi mo siya inalagaan mabuti, you don't give it the right temperature, the right setting, the right environment, you don't nurture it,
mamamatay siya. It will not grow. At kung mamunga man po siya, pero hindi mo pinagpapatuloy yung pangangalaga mo sa halaman, mapapansin mo, yung green leaves ay unting-unting nanginilaw. It turns yellow because it's dying. Ganoon din ang binabanggit ng ating Panginoon po dito. What can cause a so-called Christian to have their love for Christ decrease? And the number one factor is negligence. Napabayaan. Ang ating kaluluwa is in need of spiritual nourishment. Kagaya po ng ating mga pisikal na katawan, we need maintenance. We need sustenance. Upang makapagpatuloy po tayo sa mga mahihirap na trabaho, you need energy. You need food. You need rest. You need time off. You need a proper maintaining of your physicality. Pero kapag wala po yung mga bagay po na yan, you are a walking zombie. Lutang ang iyong isip. You cannot think straight, you cannot operate straight, you cannot function well. Because wala po yung proper maintenance. Ganoon din sa ating kaluluwa at espiritual. Kapag hindi ho natin iniingatan ang ating kaluluwa at espiritual, unting-unti ho natin makikita yung pagbawas ng mga ilang bagay. Pagbawas po sa pananalangin. Pagbawas po ng oras na makipag-ugnayan sa Diyos. Mapapansin po natin that the less time you have with God, the less interest you have for the things of God. Mapapansin po natin that when you have less time for the Holy Spirit, the more time and more interest you will have for the flesh. Dahil unting-unti inaagaw ng ating mga laman ang ating oras sa Diyos upang ang ating pag-ibig ay manlamig na rin. Dahil kung ako ay si Satanas, ano ang gagawin ko kung ako ang demonyo? Well, keep you distracted. Make you believe that because you're tired today and that you cannot pray and you cannot spend time even with a little moments with God, God is okay with that. But I want to make you believe that that one day turns into 2 days, and those 2 days turn into 3 days, and that 3 days turn into a week, and a week into a month hanggang wala ka ng maramdaman na conviction. Because nanlalamig na. Now, ang panlamig, mga kapatid, does not happen overnight. Notice how it uses the word growing cold. It means when you're growing cold, it takes a little bit of moments, and that short time frame ay lumalaki at lumalawak at humahaba habang tumatagal kapag hindi po ito nababantayan. Halimbawa, today, after the service, pag uwi ko ho, I will be on Netflix. You know, it's only one movie. And then napapansin ko that the next day, I'm gonna go on Netflix. It's only 2 movies. Then the next day, and the day after, and then a week comes, napapansin ko na, parang hinahanap-hanap ko na ito ah. Bakit ganun? Paggising ko na umaga, yun ang hinahanap ko. Bago ako pumasok, yun ang hinahanap ko. At napapansin ko parang hindi na ako nakikipag-ugnayan sa Panginoon. Nawawala na yung aking hilig at interest sa Biblia. Yung mga dating pinapanood ko na preaching, hindi ko na pinapanood. Nawawala na ako ng desire for hearing the preaching of the Word of God. At bakit ganon? Kapag yung asawa ko, nire-rebuke ako, umiinit agad ang ulo ko, bakit ganito? At bakit kapag inuudyokan ako ng aking asawa, hey, manood naman tayo ng preaching. Bakit parang nagre-rebelde ko? Bakit preaching ulit? Ayoko na preaching. Bakit umiinit ang ulo ko? If I'm being encouraged to come to Christ, is because my love is growing cold for Jesus. Now, this growing cold for Jesus ay nangyari po sa isang lalaki na ang pangalan ay Demas. Si Demas, 3 beses lang po siya binanggit sa Biblia.
Isa po sa Colossus 4:Gs, kung saan tinawag po siya, Demas, isang manggagawa ko o kamanggagawa ko, fellow servant. And then binanggit po ulit siya sa Pilimon, talatang 24. Si Demas ang aming minamahal na kapatid. Pero pagdating po sa huling liham ni Apostol Pablo, hindi na kamanggagawa ang tawag po niya kay Demas. Hindi na minamahal na kapatid ang tawag po niya kay Demas. Tingnan niyo po ang sinabi niya kay Demas o patungkol kay Demas in 2 Timothy chapter 4. Dito po tayo sa 2 Timoteo. Kapitulo 4. At simulan po natin dito sa talatang 9. 2 Timothy chapter 4, beginning at verses 9 to 13. Pagsikapan mong makapunta rito sa akin sa lalong madaling panahon. Dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica. Iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Si Crescens naman ay nagpunta sa Galacia. Si Tito sa Dalmatia. Si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. Si Tychicus na may pinapunta ko sa Efeso. Pagpunta mo rito, dalhin mo ang mga ito na iniwan ko kay Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na ang iyong mga gawa sa balat ng hayop. Now, notice yung mga pangalan na binanggit dito. Crescens, pumunta sa Galacia. There's no negative there. Tito sa Dalmatia. That's not negative. Si Lucas lang ang kasama ko. That's not negative. Si Marcos, ibalik mo na sa akin. That's not negative. Tychicus, pumunta sa Efeso. That's not negative. Pero pagdating kay Demas, iniwan niya ako. Hindi dahil may ginawa si Pablo na hindi tama. Hindi dahil nagkulang si Pablo sa kanya. Hindi dahil hindi siya pinagpala ng Panginoon. Iniwan ni Demas si Pablo, which is another way of saying, iniwan din niya ang Panginoon dahil ang kanyang pagtiwalag sa ministeryo at sa Ebanghelyo ay walang pinagkaiba sa pagtiwalag kay Kristo. At ang tanong, bakit siya nanlamig? Well, sabi ho dito, iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. So kapag pala ang ating espiritual ay napapabayaan, mapapansin po natin mga kapatid, ang kamunduhan ay lalong dumalakas sa buhay sa isang hindi nagbabantay. Hindi maaari lumakas ang kamunduhan sa buhay po ng isang Kristiyano kung siya'y nagbabantay. Pero kapag napapabayaan ang ating espiritual, wala na ho tayo oras sa Panginoon, mapapansin po natin, yung mga bagay na dati mong hinahanap, hindi mo na hinahanap. Yung mga bagay na atat kang mapakinggan, ayaw mo na mapakinggan. Pagkatapos ng trabaho, yung expectation and anticipation po natin, I cannot wait to go home to spend a little time with God. Kahit 15 minutes lang, kahit 30 minutes lang, just to talk to God, I cannot wait to go home, is now, saka na lang. Unting-unting nababawasan. Minsan dumarating ho sa atin is because yung mga anak ko pinapagod ako ng aking mga anak, kaya hindi na ako nakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, kung hiningi mo sa Diyos na pagpalain kayo ng mga anak, huwag mo sisihin ang Diyos. Kapag sinisi mo ang iyong mga anak, sinisi mo na rin ang Diyos dahil siya ang nagbigay ng mga pagpapalang yan. At hindi po pwede yung pagpapala na binigay ng Diyos na mabuti, ang siya pang nagiging hadlang sa paggawa ng mabuti. It doesn't work that way. The Bible says every good thing comes from God. So hindi natin pwede sisihin ang mga ito. Dahil malinaw na sinasabi ng Biblia, kapag nagkaroon ng pamilya, hati na talaga ang oras. So it's no surprise. Pero, hindi po natatapos diyan. Dumarating din, kasi Panginoon, yung trabaho na binigay mo sa akin
Kasi Panginoon, marami ako gagawin sa bahay. Panginoon. Well, the question is, hiningi mo ba ang trabaho sa Diyos? Binigyan ka ba ng trabaho? Then purihin ang Panginoon. Do not use God's blessing as an excuse for not doing something because of your lack of love for Christ. At bakit po dumarating po yung pagbibintang? Dahil ito po ay minana po natin sa ating mga magulang, si Adan at si Eva. Panginoon, yung babae kasi. At sabi naman ni Eva, Panginoon, kasi yung ahas. Tingnan niyo po ang ugali na ating mga magulang. Ay natanggapin that ang may kasalanan ay yung kanilang mga sarili. So ang tawag ho doon, self-righteousness. Justifying sin. Now, there's also another excuse na tayo rin ang nagbigay ng sakit ng ulo sa ating mga sarili. Kung ibinigay na po ng Diyos ang sapat na pangangailangan po natin, pero nagdadagdag ka pa ng ibang bagay na aagaw sa oras mo sa Diyos, sapat na nga yung binigay ng Panginoon sa atin, pero nagdadagdag ka pa, binigyan ka na nga ng sapat na trabaho, pero gusto mo pa ng 2, 3, 4 na trabaho, tapos iiyak ka sa Diyos, bakit ganito? Sapat na nga yung binibigay sa iyo ng Panginoon, pero gusto mo pa ng mas marami pang makuha, maipon. And yet, iiyak-iyak tayo sa Panginoon, Lord, bakit ganito? Tayo rin ang naglagay ng ipupukpok sa ating mga ulo. Or maaari, sapat na yung bahay na binigay sa iyo ng Panginoon, pero ang gusto mo pa is bumili ng $800,000 home. Tapos iiyak tayo sa Panginoon, wala na ako oras. Sino ang naglagay ng maipupukpok sa ulo? Tayo rin. If the house is okay, doesn't matter if it's a house, doesn't matter if it's an apartment, if it's okay, God has put a roof over your head. It's not rat infested. There's no bed bugs. There's nothing wrong with it. Then be content and thankful. Pero ang gusto po ng mundo is, no, gusto ko yung maganda. Pero hindi po nila binibilang yung presyo ng desisyon na kanila papasukan. And that is, kapag ginawa ko ang isang bagay nito, how much time away from God will this take away from me? Hindi nila iniisip yun. O maaari, dumarating din po ang kahinaan na, I want to travel the whole world. I want to go here. I want to go there. And then pagbalik, overtime. Well, bakit po overtime? Kasi kailangan ko bayaran yung inutang ko para lang mag-trip. So hindi rin nila iniisip the amount of time na nananakaw po ng kaaway sa kanila for Christ. And that is the reason why, mga kapatid, as we look at the words, the love of many will grow cold. There are many reasons kung bakit po nanlalamig ang tao. And the reason why nanlalamig po ang mga tao is because napapabayaan ho natin ang ating espiritual. Alin ho sa atin, mga kapatid, ay nasa gaytong klaseng kalagayan? Sa panlabas, hindi natin mababasa ang puso ng bawat isa. Hindi ko kayo mahuhusgan. Hindi rin yun po ako mahuhusgan. Hindi ko mababasa ang puso ninyo, hindi nyo rin mababasa ang puso ko. Ang nakikita lang po natin ay yung mga ngiti, ang mga praise the Lord, ang mga hallelujah, ang mga mukha lang po ng bawat isa, pero hanggang dun lang. Pero kagaya po ng ating Panginoon, ayon po sa pangitain ni Juan, na lumalakad sa kaligitnaan ng 7 ilawang ginto. Nang ibig sabihin po nun, He's walking in the midst of His church at ine-x-ray po niya ang kaluluwa ng bawat isa. If Jesus were to do an x-ray examination of your spiritual condition, what will He say? Itong anak ko, busog na busog. Mahal na mahal ako ng anak ko na ito. Hindi man marami ang kanyang kaalaman sa Biblia, pero kitang-kita ko umiinit ang kanyang pagmamahal sa akin. But what would happen if he started x-raying others? Ito maraming alam sa Biblia.
Marami din experience in the church. Pero bakit ganito? Parang frozen ang puso pagdating sa akin. They will worship me with their lips, but their hearts are far from me. Pastor, anong ibig sabihin na nanlalamig na po sa pananampalataya? What comes to mind when you hear the word gawain? Oy, may gawain ngayon. Ano po'y nararamdaman ninyo? Parang wala lang? Or excitement? And kung hindi ka excited, what's the reason? And if there's no excitement whatsoever to hear the brothers, to see the sisters, to spend time with your heavenly family, what's the reason? Many will grow cold. O sa mga iba ho sa atin, ano po nararamdaman ninyo kapag hindi ka nakaka-attend? Sa gawain, sa pagtitipon, ano po nararamdaman ninyo? May next week naman eh. Well, you're growing cold. Hindi mga kapatid, when you're burning for Jesus, ang lungkot mo na hindi ka nakakarinig, hindi ka nakakasama, dahil sobrang lungkot mo knowing that yun ang nagpapalakas din sa inyo. Yun ay biyaya na ibinigay ng Diyos sa atin upang lumakas at tumibay. Pero kung wala ka nararamdaman, lumalamig ka na sa pananampalataya. Or, when it comes to what we watch, manood na lang tayo ng preaching, ayoko. How come we're growling? Pero pagdating sa mga ibang bagay na alam mo, hindi makakatulong sa iyong spiritual, gising na gising tayo. Why is that? It's because you're growing cold. John Owen, as I repeat again, was a 17th century English Puritan. At nangaral po siya with a sermon called Apostasy from the Gospel. Nagbigay po siya ng mga ilang kategorya ng anyo ng apostasy. He says there is something called full apostasy, kagaya ni Demas, na talagang ipinakita po niya ng hayagan, I will not serve Christ. That's full apostasy. Pero for believers, may tinatawag po siya partial apostasy. At ano po yung partial apostasy? They're still there with Christ, kaya lang ang problema is, unting-unti, pinapabayaan po nila ang kanilang spiritual to the point that when it comes to the Word of God, hindi na nila tinatanggap. Unting-unti, nawawala po ang kanilang pagmamahal. Ganyan din ang nangyayari po sa buhay ng isang Kristiyano. Partial apostasy. Maari we may have not denied Christ verbally before the world, but it is greatly possible that with our actions, we can deny Christ. We may not deny Christ with our words, but with our disobedience to Christ, public or private, we have denied Him. Partial apostasy. At ano po ang maging kahihinatnan na mga taong nanlalamig sa kanilang pagmamahal po sa Panginoon? Sinabi po ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ang mga hindi nagmamahal kay Kristo, sumpain nawa ng Diyos. Mapigat yun. Now we talk about yung mga ibang mga secondary issues kagaya po ng women pastors. Sinasabi po ng Biblia, hindi ko pinintulutan na ang isang babae ay magturo o mamuno. Pero hindi sinabi ni Pablo, sumpain sila. Or when it comes to the debate of food, may mga iba na kumakain ng karne, may mga iba na kumakain ng gulay, pero hindi sinabi ni Pablo, sumpain sila. Pero ang sinabi po ni Pablo na sumpain, yung mga hindi nagmamahal kay Kristo. Kasi aanin nga po ba ng Diyos ang isang iglesia na hindi nagmamahal sa Kanya? Aanin po ng Diyos ang pagtitipon kung yung mga nagtitipon ay malamig na.
Aanin po ng Diyos ang ganitong klaseng ministeryo, ang ganitong klaseng pangangaral, kung yung nangangaral at yung mga nakikinig ay malamig na rin. Aanin ng Panginoon ang iglesia na hindi nagmamahal sa Kanya. He doesn't need our money. He doesn't need our stats of attendance. He doesn't need our sacrifice. Ang sinabi po ng Espiritu Santo through Samuel, obedience is better than sacrifice. And what is a part of that obedience? Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your might. Mahal po ba natin ang Panginoon? If Jesus Christ were to interview you face to face, at kaharap mo ang Panginoon Jesus, and He were to ask you the words, Anak, Joshua, do you love me? What would be my answer? The honest answer that I can tell Jesus would be this, Panginoon, I do not love you the way that I should. I cannot love you perfectly. I love you, but I know I do not love you the way that I should. Kagaya po ni Pedro. Pedro, mahal mo ba ako? Yes, Lord. Pedro, mahal mo ba ako? Yes, Lord. Pedro, mahal mo ba ako? Bakit kaya ako tinanong ng Panginoon na 3 beses? It's because I denied Him 3 times. Alam ng Panginoon how broken I am. And here will be my answer, Panginoon, you know all things. You know that I love you. Pero kung hindi ho tayo makasagot sa Panginoon, when He asks you the question, do you love me? Well, nagbigay naman ako ng tithes eh. Hindi yun ang tanong. Umattend ako today, Panginoon. Hindi yun ang tanong. Matagal na ako sa church, hindi yun ang tanong. Marami na ako nadala sa church, hindi yun ang tanong. Ang tanong ng Panginoon, do you love me? Do you love me? Now, dahil po ito ang mabigat na sign na binabanggit po ng Biblia, Pastor, I'm really dismayed. Because parang ako ito eh. Ako yung binabanggit ng Biblia na nanlalamig. Walang nakakarinig, walang nakakakita sa akin in private, but God searches my heart. Ako ito. This is me. How can I be sure that I really love Christ? What does that look like? What does it look like to love Jesus? Is that a feeling? Is that an emotional thing? Yung umiiyak ako sa gawain, yung ba yun? No. Love for Christ is not tears coming down your cheeks. Love for Christ is not speaking in tongues. Love for Christ is not reading the Bible every day lang. But rather, loving Christ, mga kapatid, ultimately is a warm desire to obey the words of Christ. If you love me, you will keep my commands. Now, Jesus knows we are not perfect. Jesus knows that. Si Juan po mismo nagsabi, kapag ikaw ay nagkasala, may namamagitan para sa inyo. So Jesus knows we're not perfect. But He does say, if you love me, keep my commands. So ano po ang itsura po nun sa buhay ng isang mananampalataya? Well, touching upon the Word of God, ito po ang itsura po nun. Basahin po natin ang pinaka-biggest chapter in the Bible, Psalm 119. How does that look like in the life of a Christian? Psalm 119, talatang 47 hanggang 48. Psalm 119, verses 47 to 48. Look what it says. Nagagalak akong sundin ang iyong mga utos na aking minamahal. Iginagalang ko ang iyong mga utos na aking minamahal. At pinagbubulay-bulayan ko ang iyong mga tuntunin.
Mga kapatid, kapag binabasa po ba natin ang Biblia, may pagmamahal po ba? O parang routine na lang? Para wala masabi si pastor, magbabasa na lang ako ng Biblia. Pero ang pagmamahal, wala doon. Sabi po na may akda ng Psalm 119, tuwing pinagbubulayan ko, tuwing binabasa ko, tuwing may inuutos sa akin ng Panginoon, mahal na mahal ko ang kanyang mga tuntunin. I love the church because I love the Word of God. I love Christ because I love the Word of God. I love to study because I love Christ and the Word of God. I love to evangelize because I love the Word of God. I love to forgive even though it's hard because I love Christ. I love to submit even though it's hard because I love Christ. So ang tanong, may pagmamahal ba when it comes to the Word of God? Now, iba yung interesado because you're curious. Iba rin yung, I love the Word and I want to learn more. Because kahit po ang mga hindi mananampalataya can be curious. We should never confuse curiosity with true love for the Word of God. Moreover, talatang 72, Psalm 119 verse 72. Ano po ang itsura ng pagmamahal po kay Kristo? Verse 72, para sa akin, ang kautosang ibinigay nyo ay higit na mahalaga kesa sa maraming kayamanan. The law from your mouth is more precious to me than thousands of pieces of silver and gold. Mga kapatid, deep down in our hearts, if everything was removed from your life, your family, your property, your possessions, your wealth, your job, your friends, your popularity, your status, and all that was left was the Word of God, will you rejoice? Or, we only love Jesus because there's a blessing. We only love Jesus because there's no trials. Pero sinabi po na may akda ng Psalm 119, your words, Panginoon, is more valuable to me than any riches of this world. How many of us can say that? Panginoon, tanggalin mo na ang lahat. Wag lang ikaw sa buhay ko. Or, Panginoon, umalis ka na. Wag lang ang mga ito. Not so much with the author of Psalm 119. Buod pa ho dito, in verse 127, dito po tayo sa talatang 127. Look what it says. Verse 127. Pinahahalagaan ko ang iyong mga utos ng higit pa kesa sa ginto o pinakadalisay na ginto. Because I love your commands more than gold, more than pure gold, and because I consider all your precepts right, I hate every wrong path. Pinahahalagaan ko ang iyong mga utos ng higit pa kesa sa ginto. Ano po ang itsura po nun? It means, lahat na napapakinggan mga kapatid, ay hindi puwapasok dito at labas sa kabila, kundi puwapasok dito at iniingatan na sa puso. Ito pala ang kulang ko, iingatan ko na. O dito pala ako nagkasala sa Diyos, iingatan ko na. Ito pala ang hinihingi ng Panginoon, iingatan ko na. Hindi yun. Kanya-kanya na lang paniniwala yan. Yan ang interpretasyon mo, ito ang interpretasyon ko. Kanya-kanya na lang tayo ng paglilingkod sa Diyos. Hindi ho. Hindi ganun ang pagmamahal kay Kristo. Kagaya po na mag-asawa, kapag may sinasabi po ang iyong asawa sa inyo, kung mahal mo siya, pakikinggan mo siya. Dahil mahal mo eh. Saan ba kita nasaktan? Saan ba ako nagkulang? Papakinggan mo siya. Ganon din sa ating Panginoon, Lord, saan po ba ako nagkulang? Saan ako nagkasala? Or rather, saan po ako nagkukulang? Saan ako nagkasala?
So habang binibigay ng ating Panginoon yung mga bagay na maaari hindi natin nakikita, iniingatan na agad po natin yun sa ating mga puso. And lastly, 163. 163. Namumuhi ako at nasusuklam sa kasinungalingan, ngunit iniibig ko ang iyong kautusan. Mga kapatid, sa mga binasa po natin na teksto sa Salmo 119, ano po yung salita na madalas na binabanggit? Iniibig, iniibig, minamahal, minamahal. Ang alin? What is the object ng pagmamahal? It is the Word. Is that what we feel about the Word of God? Ang Biblia po ba natin, mga kapatid, ay nalulunod na sa alikabok? O gamit na nasisira na yung mga papel? It can only be both. It can only be one of those things. It's either it's so well maintained dahil hindi mo binabasa, o tatad na ng alikabok, o gamit na gamit because you cannot get enough of it. Pastor, how many minutes do I have to spend time with God? Mga kapatid, hindi ang tawag po sa devotion, or rather, hindi nakasalali po ang devotion sa how many minutes you give. Ang ibig sabihin po of spending time with God is, hindi mo siya inoorasan, kundi whatever time you are able to give to Christ, spend time with quality. Hindi quantity ng oras ang tinitignan ng Panginoon, kundi quality. If only 15 minutes ang naibibigay mo sa Panginoon, pero in those 15 minutes, kitang-kita mo kung sino ka. At umiiyak ka sa presensya ng Diyos. At paglabas mo sa kwarto, lumalakas ang iyong kaluluwa. Then those 15 minutes are quality time. Pero 1 hour ka in your room, tapos hindi ka nabago. Wala ka natutunan. That's not what God is looking for. God is looking for quality time. Ang hinahanap po ng Diyos is those who tremble at His Word. And therefore, may iwasan po natin na dumamig ang ating pagmamahal kay Kristo. When we ask the Holy Spirit for help, Lord, darating na po ang Monday. Please help me deny myself. Lord, darating po ang Tuesday. Please ilayo niyo po ako from distraction. Ilayo niyo po ako, Panginoon, sa katamaran. Ilayo niyo po ako sa anumang bagay that I know I have a tendency of doing. Help me not use my wife as an excuse. Help me not blame my children as an excuse. Help me not blame my job as an excuse. But help me accept na ako yung may problema. Because hanggat hindi ho natin inaamin sa ating mga sarili na tayo ang rason kung bakit tayo nagpapabaya, God will not accept our worship. Sabi po ng Biblia, blessed are they who are poor in spirit, who are broken in heart, for they shall see God. Pero hanggat hindi natin inaamin na ako, Joshua, hanggat hindi mo inaamin na ikaw ang may problema, ikaw ang nagpabaya, hindi sila kundi ikaw. Joshua, hanggat hindi mo inaamin yan, you will not see God. We want others to take the blame, but we don't want to accept it for ourselves. Ganyan si Adan. It's the woman. But no, Adan, ikaw yung binigyan ko ng utos na alagaan mo ang iyong pamilya. Bakit hindi mo ginagawa? Sabi naman ni Eva, kasi yung ahas, no, Eva, ibinigay kita kay Adan bilang katuwang. Bakit mo siya nilayo sa Diyos? At Adan, bakit mo kinusinti ang iyong asawa? Hanggat hindi nyo tinatanggap na kayo ang may problema. Huwag mo lahat ibintang kay Satanas. And that's where growing cold begins. Mga kapatid,
We are in the last days. Our Savior said this 2,000 years ago. And it is a reality even in our present day. Kahit hindi ho tayo magsalita, sinisiyasat po ng banal na Espiritu ang ating kondisyon kung tayo po ay nagmamahal sa Kanya o hindi. We can never substitute sacrifice for obedience. We can never substitute performance for genuinely loving Christ. Ang sinabi po na ating Panginoon, in the last days, this will be the sign that my return is near, the love of many. Sa original, the majority will grow cold in their love for me. So, Pastor, ano po ang dapat kong gawin? How do I combat that? Ito ang ating gawin. Kung ano yung ginagawa mo, replace it for something that is productive. Halimbawa, Pastor, ang sakit ko po is cellphone. Well, what do you do on your cell phone? Well, I go on Instagram. I go on Facebook a lot. Why don't you counter that with watching more preaching or read the Bible on your Bible app? Pastor, it's distracting. Then don't use your phone. Kung sinani mo ang iyong sarili to be an addict with your phone, sa tulong po ng Diyos, pwede mo rin sanayin ang iyong sarili to do something else. Pastor, ang kahinaan ko talaga, I just love watching a lot of stuff. Change that into preaching. Really? But that's boring. Well, yung ganong klaseng pananalita, your heart is growing cold. No person who loves Christ ay magsasawa sa salita ng Diyos. And what I mean magsasawa, what I mean by this is, hindi ka mananatili sa ganong klaseng estado. The reason why nagiging boring ang salita ng Diyos, nasa laman ka na. Napakaraming preaching out there. Napakaraming mga lingkod ng Diyos na ginagamit ang Panginoon on YouTube na pwede po natin pakinggan. Napakarami mga kapatid. Pastor, hindi ako makaintindi ng English marami mga Pilipino na preachers na mapapakinggan on the internet. I'll give you one. Cubao Reformed Baptist Church. Pakinggan ninyo. Panoorin ninyo. Pastor, hindi ko type yung preacher Then keep looking. Pastor, kasi ganito. Pastor, ganyan. Then ang problema mga kapatid, you really don't want to change. Ayaw mo talaga magbago. At kapag ang tao po ay ayaw magbago, you are in apostasy. Pastor, ayoko kasi expository preaching. Gusto yung topical. Yung naaayon sa buhay ko ba? Mga kapatid, may sinasabi po sa Biblia, in the last days, men will have an itching ear. Hahanapin lang po nila yung gusto nila. Kung saan hindi sila nasusugatan, hindi sila tinatamaan, hindi sila binabago, hindi sila tunutuwid. Gusto lang nila, practical lang. Bakit? Dahil angkop yung sa buhay ko, hindi ako tinatamaan. Well, you have an itching ear. Hindi, hanapin mo kung saan magdudugo ka. Hanapin mo yung mga ngaral kung saan talagang wawasakin ang iyong kasalanan through the preaching of the Word. Ayoko kay Paul Washer Bakit? Lagi ako tinatamaan. Good! Panorin mo, pakinggan mo, because where you bleed, doon ka ginagamot ng Diyos. Ang dapat pakinggan mga kapatid kung saan ka nang kukulang. Pastor, anong pinapanood mo? Patungkol sa mga katuruan tungkol sa pastor. Ano ba ang dapat maging buhay ng isang pastor? I tremble when I'm about to listen to this because I know I am not perfect before a holy God. Pero kailangan ko pakinggan yun dahil yun ang tutulong sa akin na huwag tumiwalag sa pananampalataya. Minsan kapag nagsuscroll tayo sa YouTube, tinitig natin yung mga sermon How to kill the flesh, naku, ayoko dyan. How to be humble, ayoko yan. Why we should forgive, ayoko yan. Love not the world, naku, ayoko yan. Have faith in God, yan ang gusto ko. No, wag ka mamili.
Piliin mo kung saan ka dudugo. Because kung saan ka dumudugo, doon ka ginagamot at binabago ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay na kay Kristo, and the Holy Spirit is hitting you with the Word of God, do not justify your sin, but tell the Holy Spirit, thank you, Lord. Nakita ko na kung saan ako nagkulang. This is not how I used to love you. Dati, Panginoon, day and night kayong hinahanap ko. Bakit kayo hindi na kita hinahanap? Lord, I would worship you even without instruments in my room. Bakit hindi ko na nagagawa? Panginoon, mahal ko yung salita noon, pero bakit ngayon parang napipilitan na lang ako? Panginoon, bakit noon, kahit hindi sumasama ang aking asawa, kahit wala akong right, nagbabas ako sa church, pero ngayon kapag hindi na nakakasama asawa ko, hindi na rin ako dadalo. What is happening to me? And Jesus says, Anak, you're growing cold. But notice what Jesus says. He doesn't say, when you're growing cold, wala ka ng pag-asa. Pero ang sinabi po niya sa Church of Ephesus, you have left your first love. Hindi po niya sinabi, you lost me. Because you can never lose Christ. You may leave Him temporarily, but you will never lose Him because you are in His hand. You may be growing cold, mga kapatid. I may be growing cold. But praise be to God, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kailan may hindi nanlamig. He will never grow tired of you. He will never grow cold of you because Jesus loves you. He died for you and rose again from the dead for His glory for you. The new heaven and the new earth is for you, mga kapatid. His death is for you. The Holy Spirit is for you. The Father's blessing is for you. The salvation is for you. All the good things, lahat ng espiritual na pagpapala mula sa langit is for you because Jesus loves you. And all that God is asking, anak, ibalik mo yun noon. Ibalik mo yun noon. Hindi ka matutulungan ni pastor sa bagay na yan. Walang anumang gawain ang makatulong sa iyo sa gawain na yan, kundi ang banal na Espiritu. If every day hihingi mo sa Panginoon, Lord, please help me. I don't want to go back. Please help me. I don't want to use any more excuses. Please help me. I'm weak, I'm broken, I'm cold, I'm backslidden. Please help me. Bring me back to where I used to be. O yung sinabi po ni Jeremias, sa Jeremias 6:16, go back to the old paths. Bring me back, Lord, bring me back. I want to be more in love with you. Na bago pa ho lumabas yung aking kahilingan, umiiyak na ako sa presensya ng Diyos because my heart is full of Jesus. Bring me back. And the Bible says, wala ni isa na ibinigay ng Ama kay Jesus ay mawawala. I have many sheep in this fold, and I will bring them back. Kayo po ba, tayo po ba yung tupa na lumihis? Sinabi ni Jesus, I know that I have 99 here, pero kapag may isa na nawala, hahabulin ko yun. At kapag nakita ko na yung nawawalang tupa na yan, ibabalik ko at magkakaroon ng celebration. Because one sinner that repents, all of heaven rejoices. Kaya nitong hapon, mga kapatid, let us ask Jesus to help us to love Him. That we do not grow cold, but that we would grow with great desire for our Savior. Because one day, makakasama natin siya. Let Jesus' love scatter abroad in our hearts through the Holy Spirit.
as we pray.